Ipirma mo na ito, Maya. Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap namin sa iyo. Pero inay, iyon na lang ang natitira sa akin. Iyon ang bakery na pinaghirapan namin ni Tatay Eduardo. Doon galing ang pambayad natin sa kuryente, sa pagkain nyo. Wala kang utang na loob. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang tumanggap sa iyo sa bahay na ito noong wala kang matuluyan? Isang hamak na anak ng driver lang ang ama mo, Maya. Utang mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Derek, asawa mo ako. Paanong nasasabi ni inay ang mga bagay na ito sa harap mo nang hindi ka man lang kumikibo? Maya, tama si mama. Isang pirma lang naman eh. Kailangan ko ng puhunan para sa bago kong negosyo. Huwag kang makasarili. After all, what's yours is mine, di ba? Isipin mo na lang na investment ito para sa future nating dalawa. Future nating dalawa o para sa luho mo, Derek? Alam kong isinasama mo si Stella sa mga out-of-town trips mo gamit ang perang kinikita ng bakery ko. Huwag mong idamay si Stella rito. Si Stella ay isang disenteng babae, hindi katulad mong amoy harina at pawis sa buong maghapon. Pirmahan mo na yan bago pa mawala ang pasensya ko. Ang bawat salitang binitiw ni Derek ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Maya. Walang pakundangan ang lamig sa boses ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Sa harap niya, ang kanyang biyenan na si Doña Carmen ay nakataas ang kilay, ang mga mata ay naniningkit sa kasakiman habang nakatitig sa transfer of ownership document ng bakery na pangarap. Iyon ang munting negosyo na itinayo ni Maya mula sa pagtitipid ng bawat sentimo, mula sa pagmamasa ng harina sa madaling araw hanggang sa paglalako sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tumingin si Maya sa kanyang mga palad. Magaspang ang mga ito. May mga marka ng pasok mula sa hurno at nanginginig sa matinding ulat ng damdamin. Sa kabilang banda, ang mga kamay ni Derek ay makinis. Palamuti lamang ang singsing na gintong binili rin ni Maya para rito. Sa isang iglap, naramdaman ni Maya ang bigat ng kawalan ng katarungan. Ang bawat sakripisyo niya ay hindi itinuring na pagmamahal ng pamilyang ito, kundi isang obligasyon na dapat nilang pilit na kunin. Wala nang natitirang lakas si Maya para makipagtalo. Sa ilalim ng mapanghusgang titig ni Doña Carmen at ng malamig na pagbaliwala ni Derek, kinuha ni Maya ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila pagpunit sa sarili niyang kaluluwa. Sa sandaling matapos ang huling titik, mabilis na hinablot ni Doña Carmen ang papel. Ang mukha nito ay nagliwanag sa tagumpay na tila isang buwayang nakakuha ng huli. Mabuti naman at natauhan ka na. Ngayon, pumasok ka na sa kusina at ihanda ang hapunan. May darating kaming bisita at ayaw kong mapahiya sa kanila dahil sa dumi ng bahay na ito. Utos ni Doña Carmen bago tumalikod na tila isang reyna. Naiwan si Maya sa gitna ng sala, nakatayo sa tapat ng lalaking tinawag niyang asawa. Tumingin siya sa mga mata ni Derek, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi, ngunit tanging inip at pagkasuya ang nakita niya roon. Tinalikuran siya ni Derek ng walang pasabi, tila ba isa lamang siyang kasangkapan na matapos gamitin ay itatabi na sa isang sulok. Lulugol-lugong naglakad si Maya patungo sa kusina. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pumatak ang mga ito sa malinis na lababo, kasabay ng tunog ng umaagos na tubig na tila nakikiramay sa kanyang paghikbi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha,
May isang bahagi ng kanyang kalooban ang unti-unting naninigas. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang basta pait, kundi isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagtitimpi. Kinuha niya ang basahan para punasan ang counter nang mahulog ang jacket ni Derek na nakasabit sa upuan. Sa pag-angat niya rito, isang pirasong papel ang lumabas mula sa bulsa. Ito ay isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry store sa Makati. Nanlabo ang paningin ni Maya nang mabasa niya ang halaga, 50,000 piso para sa isang diamond pendant. At ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang, ang araw na sinabi ni Derek sa kanya na kailangan nila ng pera para pambayad sa utang sa kuryente ng bahay. Ang hapdi sa dibdib ni Maya ay napalitan ng isang nakakapasong galit, 50,000 piso. Habang siya ay nagtitiyaga sa lumang tsinelas at hindi man lang makabili ng bagong damit para sa sarili. Ginamit ni Derek ang perang kinuha mula sa kanyang bakery para ibili ng alahas ang kanyang kabit. Hinawakan ni Maya ang resibo ng napakahigpit hanggang sa mayupi ito sa kanyang kamao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin si Derek sa kabilang silid, ngunit tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kusina ay binuhat ng isang matinis at paulit-ulit na tunog mula sa teleponong nasa itaas ng refrigerator. Ang bawat pagtunog nito ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Maya. Gamit ang nanginginig na kamay, sinagot niya ang tawag. "Hello? Si Maya Okafor po ba ito?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya, malungkot at formal. "Opo, ako nga po. Sino po ito?" Mula po ito sa General Hospital. "Ikinalulungkot po naming ipaalam, ngunit ang pasyenteng si Eduardo Okafor ay idineklarang patay na kaninang 8:00 ng gabi dahil sa matinding atake sa puso. Wala na po siya nang dalhin dito sa emergency room. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig, ngunit hindi niya alintana ang ingay nito. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pintig ng sarili niyang puso at ang paulit-ulit na boses ng nurse sa kanyang isipan. Ang kanyang tatay Eduardo. Ang tanging taong naniwala sa kanya, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal ay wala na. Namatay itong mag-isa habang siya ay naririto, nagpapakababa at nagpapaalipin sa mga taong walang ibang ginawa kundi saktan siya. Napaupo si Maya sa sahig ng kusina. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na cabinet. Niyakap niya ang kanyang mga binti at ibinaon ang mukha sa kanyang mga tuhod. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng paghikbi. Sa gitna ng dilim at lamig ng kusina, naramdaman ni Maya ang huling piraso ng kanyang lumang sarili na nadudurog. Mula sa kabilang silid, narinig niya ang malakas na tawa ni Derek. "Yes, Stella. Don't worry, baby. Sa atin na ang bakery. Bukas na bukas din, ititinda na natin ang mga equipment at kukunin natin ang cash. Wala nang makakapigil sa atin." Ang tawang iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Maya. Ang katuwaan ng kanyang asawa sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ay ang huling mitya. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay unti-unting natuyo, napalitan ng isang titig na kasing lamig ng yelo at kasing limang ng bakal. Tumingin siya sa resibo ng alahas na hawak pa rin niya at pagkatapos ay sa direksyon ng sala kung nasaan ang lalaking nagtraidor sa kanya.
Hindi na siya ang Maya na marunong magpatawad. Hindi na siya ang Maya na handang magsakripisyo para sa pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hapdi ng pagpanaw ng kanyang ama at ng pait ng pagtataksil ng kanyang asawa, isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Ang bawat sentimong kinuha nila, ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, at ang bawat panlalait na tinanggap niya, pagbabayaran nila ang lahat ng iyon. Hindi niya alam kung paano, ngunit batid niyang simula sa gabing ito, ang laro ay magbabago. Tumayo si Maya, pinunasan ng kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay at tumayo ng tuwid. Ang kanyang anyo ay tila isang reynang naghahanda para sa digmaan, bagamat suot pa rin niya ang kanyang lumang apron. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak nito sa bubong na yero ay lumilikha ng isang malungkot na himig na tila nagbabadya ng isang darating na unos. Ang bawat patak ng ulan sa sementeryo ay tila mga luhang humahalik sa malamig na takip ng kabaong ni Tatay Eduardo. Napakaliit ng punerarya, napakatahimik ng paligid, at tanging ang huni ng hangin sa mga puno ng kawayan ang tila nakikiramay sa nag-iisang babaeng nakaluhod sa putikan. Suot ang kanyang lumang itim na blusa na may mantsa pa ng harina mula sa huling araw niya sa bakery, hinayaan ni Maya na mabasa siya ng ulan. Wala si Derek, wala si Doña Carmen, ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa ay kasalukuyang nasa isang mamahaling resort sa Batangas, kasama ang babaeng binilhan nito ng diamanteng pendant gamit ang perang ninakaw mula sa kanya. Sana ay mapatawad mo ako, Tay. Hindi kita nagawang protektahan. Kahit sa huling hininga mo, wala ako sa tabi mo dahil naniwala ako sa mga maling tao. Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng lamig at pagsisisi. Hinawakan niya ang basang lupa, tila ba ito na lamang ang tanging koneksyon niya sa lalaking nagpalaki sa kanya sa gitna ng kahirapan. Ang sakit ng pagkawala ng ama ay humalo sa pait ng pagtataksil ng asawa na lumikha ng isang bigat sa kanyang dibdib na tila hindi na kailanman mawawala. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Maya ang paghinto ng ulan sa kanyang ulunan. Ngunit nang tumingin siya sa itaas, nakita niya ang isang malaking itim na payong na nakasilong sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling dekolor na terno, maayos ang pagkakaayos ng buhok, at may dalang aura ng awtoridad ang nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at isang uri ng lungkot na hindi maipaliwanag. Masyado nang malamig ang gabi para manatili ka rito, Maya. Tapos na ang kanyang paglalakbay sa mundong ito, ngunit ang sa iyo ay magsisimula pa lamang. Malalim at matatag ang boses ng lalaki. Hindi siya kilala ni Maya, ngunit tila ba pamilyar ang kanyang presensya sa kanyang mga panaginip. Sino po kayo? Paano nyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Maya habang pinipilit tumayo. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa pagod. Ako si Gabriel, ang legal na kinatawan at matalik na kaibigan ng iyong ama. Halika na. Kailangang marinig mo ang mga huling salita ni Don Eduardo. May mga bagay na kailangan mong malaman na hindi niya masabi noong siya ay nabubuhay pa. Dinala ni Gabriel si Maya sa isang gusali sa sentro ng Makati na hindi pa kailanman napasukan ng isang babaeng katulad niya. Ang bawat sulok ay kumikinang sa marmol at ginto, malayo sa daigdig ng harina at pawis na kinasanayan niya.
Pagpasok sa loob ng isang malawak na opisina, iniabot ni Gabriel sa kanya ang isang piraso ng telang seda na puting-puti. Umiyak ka ngayon, Maya. Ilabas mo ang lahat ng sakit na nararamdaman mo rito sa silid na ito. Dahil buwas, kapag lumabas ka sa pintong iyan, bawal na. Wala nang puwang ang luha sa mundong kailangan mong harapin, sabi ni Gabriel habang dahan-dahang inilalagay ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Habang binubuklat ni Gabriel ang mga dokumento, tila tumigil ang paghinga ni Maya. Ang kanyang ama na si Eduardo, ang lalaking nakilala niya bilang isang simpleng driver at laging amoy lumang langis ng makina, ay ang nag-iisang tagapagtatag at may-ari ng Prime Estate Group, isang imperyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang bakery na itinayo nila ay isa lamang maliit na bahagi ng isang malaking pagsubok para sa kanya. Bakit, Gabriel? Bakit niya kailangang magpanggap? Bakit kami nagtiis sa hirap habang mayroon pala siyang ganitong kayamanan? Tanong ni Maya, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Dahil gusto niyang malaman mo kung sino ang mga taong mananatili sa tabi mo kahit wala kang kahit ano. Gusto niyang makita mo ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo bago mo hawakan ang kapangyarihang ito. At mukhang nakuha na niya ang sagot. Sagot ni Gabriel, ang kanyang tingin ay tumama sa pasa sa braso ni Maya na tinatangka nitong itago. Inilahad ni Gabriel ang mga kondisyon ng di pangkaraniwang mana. Si Maya ang magiging tanging tagapagmana ng lahat, ngunit mayroong isang malupit na pagsubok. Sa loob ng darating na 100 araw, kailangan niyang manatili sa piling ng pamilya ng kanyang asawa nang hindi inilalabas ang kanyang tunay na pagkakakilanlan o gumagamit ng yaman ng kumpanya. Kailangan niyang tapusin ang kanyang ugnayan sa kanila gamit ang sarili niyang diskarte at lakas ng loob. Kung mabibigo siya o kung ilalantad niya ang kanyang yaman ng maaga, ang lahat ng mana ay mapupunta sa mga charity. Naintindihan ni Maya ang mensahe ng kanyang ama. Hindi siya binigyan ng pera para lamang makatakas. Binigyan siya ng pagkakataon para maging matatag at makuha ang hustisyang nararapat sa kanya. Ang kayamanan ay hindi lamang pambili ng luho, kundi isang sandata na dapat niyang matutunang hawakan ng wasto. Tatanggapin ko ang hamon, Gabriel. Gagawin ko ito para sa kanya at para sa sarili ko, sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay wala na ang bakas ng kahinaan. Ang apoy ng determinasyon ay nagsimulang magningas sa kanyang mga mata, isang malamig na apoy na handang tumunaw sa anumang balakid. Nagpaalam si Maya at bumalik sa bahay na itinuring niyang kulungan sa loob ng maraming taon. Pagpasok niya sa pintuan ng sala, ang bahay ay tahimik, ngunit may isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Ang amoy ng isang mamahaling pabango na masyadong matapang para sa kanyang panlasa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang silid tulugan, ang bawat hakbang ay tila isang babala sa kanyang sarili. Huminto ang kanyang mundo nang makarating siya sa tapat ng pinto. Doon, sa gitna ng pasilyo at nakaharap sa pinto ng kanilang kwarto, ay may isang pares ng sapatos na kulay pula. Ang matulis na ginto nitong takong ay nakabaon ng malalim sa kanilang lumang alpombra, tila ba isang pananakop sa kanyang pribadong espasyo. Hindi na kailangang magtanong ni Maya kung kanino iyon. Ang sapatos na iyon ay isang deklarasyon ng digmaan, isang tanda na ang babaeng kumuha sa puso ng kanyang asawa ay naroon na sa loob, sa mismong kama na pinangarap niyang buuin para sa isang pamilya. Huwag kang tumayo dyan na parang tuod, Maya. Ipagtimpla mo ng kape si Stella, iyong espesyal na hiling niya.
Derek, pagod ako. Galing ako sa sementeryo. Kalilibing lang ni tatay. Wala akong pakialam kung galing ka sa sementeryo o sa impyerno. Bisita natin si Stella. Siya ang magliligtas sa kumpanya ko sa pagkalubog. Kaya ayusin mo ang kilos mo. Ay, Derek, hayaan mo na siya. Baka hindi lang talaga sanay ang asawa mo na magsilbi sa mga taong, alam mo na, nasa mataas na antas ng lipunan. I can understand her situation. Anong hindi sanay? Yan lang ang alam niyang gawin sa buhay, ang maging katulong sa bahay na ito. Maya, ano pa ang hinihintay mo? Kilos. Gusto ni Stella ng kape na may eksaktong tamis. Huwag mong palabasin ang pagiging squatters mo sa harap niya. Ang bawat salita ni Derek ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa pagkatao ni Maya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko para umiyak. Sa halip, tinitigan niya ang asawa diretso sa mga mata bago dahan-dahang binalaling ang tingin kay Stella. Ang babaeng ito, na nakasuot ng sutlang damit na kulay rosas at may mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala, ay nakaupo sa sofa na parang isang reyna. Sa tabi nito, si Doña Carmen ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga unan para maging komportable ang kanilang bisita. Huwag kang mag-alala, Stella Hiha. Pagtiyagaan mo na ang bagal kumilos ng babaeng iyan. Kung hindi ko pa ito kinupkop, baka namamalimos na ito sa kanto. Singit ni Doña Carmen habang nakangiti ng matamis kay Stella, isang ngiting hindi kailanman nasilayan ni Maya sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Naglakad si Maya patungo sa kusina ng walang imik. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng isang bagong natuklasang kapangyarihan. Habang nagpapakulo siya ng tubig, narinig niya ang tawanan ng tatlo sa sala. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang lason na nagpapakulo sa kanyang dugo, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga kamay. Inihanda niya ang kape, dinala ito sa sala, at dahan-dahang inilapag sa harap ni Stella. Maya, ipagluto mo na rin kami ng hapunan. Gusto ni Stella ng pasta, iyong may puting sauce. Siguraduhin mong hindi sunog ang pagkakaluto mo, nakakahiya sa panlasa ng isang katulad niya. Muling utos ni Derek nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Dumating ang oras ng hapunan at ang hapagkainan ay naging entablado ng panibagong pang-aapi. Habang kumakain sila, tila walang tigil si Stella sa pagpuna sa bawat detalye ng bahay at ng pagkaing inihanda ni Maya. You know, Derek, sa States, ang mga ganitong klasing luto ay ibinibigay lang sa mga stray cats. But it's fine. I know your wife tried her best with her limited background. Isang tunog ng pagkadismaya ang lumabas sa bibig ni Doña Carmen. Tama ka, Stella. Ang hirap talaga kapag ang pinagmulan ay walang pinag-aralan. Kahit anong turo mo, lalabas pa rin ang pagkaprobinsyana. Sa gitna ng kanilang paghalakhak, aksidenteng nahulog ni Stella ang kanyang tinidor. Sa halip na pulutin ito, tinitigan niya si Maya ng may mapanghamong ngiti. Lumingon si Derek kay Maya at sumenyas na pulutin ang gamit. Dahan-dahang lumapit si Maya, lumuhod sa tabi ng upuan ni Stella at kinuha ang tinidor. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay malapit sa binti ng babae. Inangat ni Maya ang kanyang tingin. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa mga mata ni Stella. Ang titig ni Maya ay hindi na titig ng isang biktima. Ito ay titig ng isang mangangaso na tinitingnan ng isang malamig na bangkay.
Isang saglit na kilabot ang dumaan sa mga mata ni Stella, ngunit mabilis din itong nawala nang tumayo na si Maya. Matapos ang hapunan, nagtungo si Stella sa balkonahe para tumawag sa telepono. Hindi niya alam na si Maya ay nasa likod lamang ng kurtina, tahimik na nagpupunas ng mga dekorasyong kristal. Yes, Dad. Kailangan natin ng loan mula sa Prime Estate Group. Kung hindi, babagsak ang kumpanya natin sa susunod na buwan. Nakadepende tayo sa approval ng bagong chairman nila. I'm doing my best here to charm the connections. Don't worry. I have everything under control. Pabulong ngunit mading sabi ni Stella sa kanyang kausap. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Maya. Ang kumpanyang kinatatakutan at hinihingan ng tulong ni Stella ay ang mismong imperyong iniwan sa kanya ni Tatay Eduardo. Dahan-dahang pumasok si Maya sa banyo, kinuha ang kanyang lumang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Gabriel. Gabriel, simulan na natin ang laro. I-freeze mo ang lahat ng loan application ng kumpanya ng mga Sandoval. Huwag mong hayaang makakuha sila kahit isang sentimo mula sa Prime Estate. Gusto kong makita kung paano sila gumapang sa putik. Pagkalabas ni Maya sa banyo, hinarang siya ni Derek sa pasilyo. Ang mukha nito ay puno ng inis at pagmamataas. Ano pang ginagawa mo rito? Tapos ka na bang magligpit? Nakita mo ba ang suot ni Stella? Ang ganda, di ba? Samantalang ikaw, amoy kusina ka pa rin hanggang ngayon. Walang imik na tumingin si Maya kay Derek. Ang lalaking ito ang dahilan kung bakit siya nagtiis, ngunit ngayon wala na siyang nararamdaman kundi matinding pandidiri. Oh, heto, sabi ni Derek habang dinudukot ang kanyang bulsa. Kumuha siya ng ilang lukot-lukot na barya at ilang pirasong papel na 20 pesos at walang pakundangan itong ipinukol sa dibdib ni Maya. Pumili ka ng disenteng damit bukas. Ayusin mo ang sarili mo dahil nakakahiya ka sa mga bisita ko. Hindi ko alam kung bakit kita pinakasalan, wala ka talagang class. Ang tunog ng mga barya na tumatama sa basang semento ng sahig ng pasilyo ay tila mga kampanang nagbabadya ng katapusan. Ang mga barya ay gumulong at huminto sa tabi ng mga lumang tsinelas ni Maya. Nanatiling nakatayo si Maya, hindi gumagalaw, habang pinapanood si Derek na tumalikod at bumalik sa sala para asikasuhin si Stella. Tinitigan ni Maya ang mga baryang nakakalat sa sahig. Sa isip niya, ang bawat sentimong ito ay katumbas ng bawat patak ng luha na ibinuhos niya para sa lalaking ito. Dahan-dahan niyang itinapak ang kanyang paa sa ibabaw ng isang barya. Dinidipisahan ang metal sa ilalim ng kanyang talampakan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Doña Carmen ng sumunod na hapon. Bitbit ang kanyang mamahaling bag na gawa sa imitasyong kuwero. Lenk na lumabas ang matandang babae para magtungo sa isang nakatagong sugalan sa dulo ng kanilang barangay. Sa loob ng silid na puno ng usok ng sigarilyo at ingay ng mga tile ng mahjong, naroroon ang kanyang kaharian. Dito ay kilala siya bilang isang mayabang na manunugal na laging nagmamalaki tungkol sa kanyang anak na lalaki at sa paparating nitong mayamang manugang. Huwag kayong mag-alala sa mga pusta ko ngayon. Sa susunod na buwan, pamilya na namin si Stella Sandoval. Ang mga Sandoval ay may-ari ng mga malalaking kumpanya, kaya ang ilang daang libong pisong utang ko rito ay barya lang kapag nangyari yon. Mayabang na pahayag ni Doña Carmen habang itinataas ang kanyang taya, lingid sa kaalaman na ang bawat galaw niya ay pinapanood mula sa isang marangyang sasakyan na nakaparada sa labas ng gusali. Sa loob ng sasakyang may madidilim na salamin, nakaupo si Maya sa tabi ni Gabriel. Ang lamig ng aircon at ang bango ng mamahaling pabango sa loob
ay napakalayo sa mabahong amoy ng sugalan sa labas. Hawak ni Gabriel ang isang tablet na naglalaman ng listahan ng lahat ng utang ni Doña Carmen sa mga pautangan sa buong lungsod. Kasalukuyang baon sa utang ang iyong biyenan, Maya. Halos lahat ng kanyang mga hiyas at maging ang mga kagamitan sa bahay ninyo ay nakasanla na. Kung gugustuhin mo, maaari nating bilhin ang lahat ng kanyang promissory notes ngayon din. Sa paraang iyon, ikaw na ang magiging tanging nagmamay-ari ng kanyang mga utang. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kasamang katiyakan. Kinuha ni Maya ang panulat para pirmahan ang dokumentong magpapahintulot sa pagbili ng mga utang ng kanyang biyenan. Habang papalapit ang dulo ng panulat sa papel, naramdaman niya ang uwent-unting pag-atake ng panginginig sa kanyang mga kamay. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbabago. Sa loob ng 5 taon, siya ang laging tinatapak-tapakang manugang, ngunit ngayon, hawak niya ang kapalaran ng matandang sumira sa kanyang tiwala. Bago pa man magkamali ang kanyang lagda, naramdaman ni Maya ang isang malaking mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang nanginginig na palad. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita ang nag-aalalang mga mata ni Gabriel. Ang hawak nito ay banayad, tila ba nagbibigay ng lakas na hindi kailanman ibinigay ni Derek sa kanya. Huminga ka ng malalim, Maya. Narito ako. Hindi mo kailangang magmadali at higit sa lahat, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang init ng kanyang balat at ang katapatan sa kanyang boses ay nagpadala ng isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan sa buong katawan ni Maya. Ang pakiramdam na may isang taong handang tumayo sa kanyang tabi upang protektahan siya ay isang bagay na itinuring niyang isang malayong pangarap noon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maya na may halaga siya bilang isang babae. Matapos makuha ang kanyang lakas, pinirmahan ni Maya ang papel ng may buong paninindigan. Sa loob ng sugalan, pumasok ang isang lalaking nagpanggap na nagpautang ng malaking halaga. Dahil sa matinding pagkatalo, napilitan si Doña Carmen na pirmahan ang isang kasunduan na isangla ang titulo ng bahay na kinatitirikan ng kanilang tirahan upang makakuha ng karagdagang puhunan para sa kanyang sugal. Walang kamalay-malay ang matanda na ang lalaking nagpapapirma sa kanya ay nagtatrabaho para kay Gabriel. At ang titulo ng kanilang bahay ay dahan-dahan nang napupunta sa mga kamay ni Maya. Nang makauwi si Maya sa bahay ng gabing iyon, sinalubong siya ng madilim at tahimik na sala. Tulog na si Doña Carmen habang si Derek naman ay hindi pa rin umuuwi. Sinamantala ni Maya ang pagkakataon upang pumasok sa silid-aralan ni Derek, kung saan naroroon ang maliit na vault nito. Alam niya ang password dahil minsan niyang nakita si Derek na binubuksan ito habang lasing. Sa pagbukas ng vault, hindi niya hinanap ang pera kundi ang mga dokumentong maaaring magamit laban sa kanyang asawa. Habang hinahalughog ang mga papel, nakuha ng kanyang pansin ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ay isang kasunduan sa insurance ng buhay sa ilalim ng pangalan ni Maya Okafor na may halagang 10 milyong piso. Ngunit ang pinakamalagim na bahagi ng dokumentong iyon ay ang pangalan ng nag-iisang benepisyaryo kapag siya ay pumanaw. Ang pangalan ni Stella Sandoval ay nakasulat sa malalaki at pulang titik, tila ba isang piraso ng karne na naghihintay na lapain. Uminom ka na, Maya,
Alam mo namang gusto nating magka-baby, 'di ba? Para sa ikabubuti mo ito, kailangan mong lumakas. Ano ba ito, Derek? Bakit parang iba ang amoy ng gatas na ito? Bitamina lang yan na ibinigay ni Stella. Huwag ka ng maraming tanong at inumin mo na para makapagpahinga ka na. Simula bukas, kailangan mong maging malakas para sa mga gawaing bahay. Salamat, Derek. Ngayon mo na lang uli ako pinagmalasakitan ng ganito. Siyempre, asawa kita. Sige na, uminom ka na at hihintayin kong maubos mo yan. Tinitigan ni Maya ang puting likido sa loob ng baso. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Derek habang nakatitig ito sa kanya. Isang panginginig na hindi galing sa pag-ibig, kundi sa takot na baka hindi siya kumagat sa pain. Ngumiti si Maya ng mapait. Isang ngiting hindi nakita ni Derek dahil abala ito sa pag-iwas ng tingin. Nagpanggap si Maya na iinom, ngunit nang lumingon si Derek para ayusin ang unan, mabilis niyang isinalin ang gatas sa isang maliit na lalagyan na itinago niya sa ilalim ng kumot. Nang gabing iyon, matapos masigurong mahimbing na ang tulog ni Derek, mabilis na nakipagkita si Maya kay Gabriel sa madilim na sulok ng kanilang subdivision. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Iniabot niya ang lalagyan ng gatas sa abogado na agad namang dinala ito sa isang pribadong laboratorio. Pagkalipas ng ilang oras, ang tinig ni Gabriel sa telepono ay tila isang hatol ng kamatayan. Maya, ang gatas na ibinigay sa iyo ay may halong matapang na sedative at kemikal na dahan-dahang nagpapahina sa puso. Kung ininom mo yan gabi-gabi, sa loob ng isang buwan, hihinto ang puso mo ng walang bakas ng lason. Pinaplano nilang makuha ang insurance mo nang hindi sila napaghihinalaan. Napatulala si Maya sa kawalan habang hawak ang kanyang cellphone. Ang huling katiting na pag-asa na baka may natitira pang kabutihan sa puso ng kanyang asawa ay tuluyan ng naglaho, natunaw na parang asukal sa mainit na tubig. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin ay ang mismong lalaking nagnanais na kitlin ang kanyang buhay para lamang sa pera at sa kabilang babae. Kinaumagahan, nagsimula ang pagtatanghal ni Maya. Nagpanggap siyang nanghihina, madalas na nahihilo, at sadyang pinatatamlay ang kanyang mga kilos. Nakita niya ang palihim na sulyap ng pag-asa sa mga mata ni Derek at ang nakakalokong ngiti ni Doña Carmen sa tuwing makikita siyang namumutla. "Oh, ano ba yan, Maya? Ang bagal-bagal mo ng kumilos. Para kang isang buhay na bangkay na naglalakad sa loob ng bahay ko." Bulyaw ni Doña Carmen habang pinapanood si Maya na kunwaring nahihirapang magwalis ng sahig. "Pasensya na po, inay. Parang ang bigat lang po ng pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw." Sagot ni Maya, ang kanyang boses ay sadyang ginawang paos at mahina. Dumating si Stella ng hapon na iyon, may kasamang isang lalaking nagpakilalang doktor. Sa ilalim ng mapanuring titig ni na Derek at Carmen, sinuri ng doktor si Maya. "Ang iyong asawa ay may malubhang karamdaman sa puso, Derek. Kailangan niya ng matinding pahinga at umiwas sa anumang stress. Sa tingin ko, hindi na siya magtatagal kung magpapatuloy ang ganitong kondisyon." Isang huwad na pag-iyak ang ipinamalas ni Derek, habang si Stella naman ay kunwaring umaaliw sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga maskara, alam ni Maya na nagdiriwang na sila. Nang gabing iyon, dinalhan siya ni Derek ng mga dokumento. "Maya, dahil sa kalagayan mo, pirmahan mo na itong kasunduan. Para ito sa proteksyon mo. Inililipat mo sa akin ang lahat ng karapatan sa mga ari-arian nating dalawa
para kung may mangyari man sa iyo, ako na ang bahalang mag-asikaso ng lahat nang hindi ka na mahihirapan. Pagsisinungaling ni Derek habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Gamit ang nanginginig na kamay, pinirmahan ni Maya ang dokumento. Alam niya na ang papel na iyon ay walang bisa dahil bago pa man siya pumirma, naayos na ni Gabriel ang lahat ng legal na hakbang para ideklarang invalid ang anumang transfer of assets na magaganap sa ilalim ng pamumuwersa. Ang rurok ng kalupitan ay dumating makalipas ang 2 araw. Habang nakahiga si Maya at kunwaring nagpapahinga, pumasok si Derek sa silid at marahas na hinila ang kanyang kumot. Ang mukha nito ay wala ng bakas ng pagkukunwari, tanging poot at pagkasuya na lamang ang naroon. Tumayo ka na dyan, Maya. Ayusin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na sa bahay na ito, sigaw ni Derek. Derek, bakit? May sakit ako. Saan ako pupunta? Pagmamakaawa ni Maya, sadyang pinaluluha ang kanyang mga mata. Wala akong pakialam. Ayaw ko nang makakita ng isang minalas na amoy patay sa loob ng bahay ko. Nakakapanira ka ng swerte. Sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, kaya huwag ka nang mamatay dito at baka mamulto pa ang bahay na ito. Kinuha ni Derek ang isang mumpo ng mga plato sa lamesa at marahas itong ibinalibag sa sahig malapit sa paanan ni Maya. Ang tunog ng mga nababasag na porselana ay tila mga putok ng baril na nagtatapos sa kanilang pagsasama. Layas! Ngayon din, isama mo na ang lahat ng basurang dala mo rito sa bahay ko bago ko patawagin ang mga tanod para kaladkarin ka palabas. Dagdag pa ni Derek habang itinuturo ang pinto ng may matinding galit. Tumayo si Maya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga piraso ng basag na plato. Ang bawat pirasong iyon ay tila sumasalamin sa kanyang nakaraan, nadurog, nawasak, at wala ng halaga. Sa gitna ng panunumbat ni Derek at ng tawa ni Doña Carmen mula sa kabilang silid, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang puso. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Bit-bit ang isang lumang maleta na may sira pang lock. Dahan-dahang humakbang si Maya palabas ng pintuan ng bahay na itinuring niyang impyerno sa loob ng 5 taon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila pagpuknat ng isang malalim na sugat. Masakit ngunit kailangan para sa kanyang kalayaan. Sa likuran niya, nakasandal sa hamba ng pinto si Doña Carmen, may hawak na pamaypay at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Mabuti pa ay magmadali ka, Maya. Baka maabutan ka pa ng basurero sa kanto at mapagkamalan kang isa sa mga itatapon nila. Huwag mo nang balaking bumalik pa rito dahil pinalitan na namin ang lahat ng susi, wika ni Doña Carmen bago humalakhak ng madungis. Si Derek naman ay nakatayo sa bintana, nakatalikod at tila abalang-abala sa kanyang cellphone. Hindi man lang ito lumingon o nagpakita ng kahit katiting na awa sa asawang paalis. Para sa kanya, ang pag-alis ni Maya ay parang pagtatapon lamang ng isang sirang gamit na hindi na mapapakinabangan. Nang makalabas na si Maya sa gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang bahay na binuo niya ng pagmamahal ay tila isang madilim na kuta ng kasakiman. Ngunit bago pa man pumatak ang isang luha, isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang huni ng makina nito ay banayad at aristokratiko. Malayo sa ingay ng mga tricycle sa kanilang kanto, bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanyang postura ay tila isang anghel na dumarating para sa isang pagliligtas.
Lumapit siya kay Maya, kinuha ang lumang maleta at ipinasok ito sa compartment ng may buong pag-iingat na tila ba ito ay naglalaman ng mga mamahaling hiyas. Tapos na ang iyong pagtitiis, Maya. Handa na ang iyong bagong tahanan, sabi ni Gabriel habang pinagbubuksan siya ng pinto. Sa loob ng sasakyan, ang bango ng leather at ang lamig ng aircon ay tila humahaplos sa pagod na kaluluwa ni Maya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa subdivision, nakita ni Maya sa side mirror ang papaliit na figura ng bahay ni na Derek. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng bigat sa kanyang dibdib. Dinala siya ni Gabriel sa isang penthouse sa itaas ng pinakamataas na gusali sa Bonifacio Global City. Pagpasok ni Maya, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong ganda ng lungsod. Ang bawat kasangkapan ay moderno, marangya, at sumasalamin sa kapangyarihang ngayon ay nasa kanyang mga kamay na. Ito ang iyong palasyo, Maya. Mula rito, makikita mo ang pagbagsak ng mga taong naniil sa iyo. Wika ni Gabriel habang iniaabot sa kanya ang isang tablet. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa opisina ni Stella, ang katahimikan ay binuhat ng isang sunod-sunod na pagtunog ng telepono. Ang mukha ni Stella ay namumutla habang binabasa ang mga email mula sa bangko. Ang lahat ng credit lines ng Sandoval Group ay bigla ang ipinatigil. Ang loan application na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay ibinasura ng Prime Estate Group ng walang paliwanag. Ano? Paanong nangyari ito? Sabihin mo sa akin na nagkakamali lang ang bangko. Sigaw ni Stella sa kanyang sekretarya habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Dahil sa takot na mabaon sa utang at mapahiya sa negosyo, nagtungo si Stella sa bahay ni na Derek. Ngunit hindi pag-ibig ang dala niya kundi poot. Derek, kailangan ko ng pera. Sabi mo ay may sapat kang ipon. Ang kumpanya ko ay guguho na kung hindi mo ako matutulungan ngayon din. Stella, sandali lang. Ang pera ko ay nakalaan para sa bago nating bahay. At saka, nakuha ko na ang pirmang kailangan ko kay Maya. Konting tiis na lang at makukuha na natin ang insurance. Pagdadahilan ni Derek, ngunit isang malakas na sampal ang itinugon ni Stella sa kanya. Wala akong pakialam sa insurance na yan. Kailangan ko ng cash ngayon. Ibenta mo ang bahay na ito. Ibenta mo ang lahat ng mayroon ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa mga ilegal na transaksyong ipinagawa ko sa iyo. Banta ni Stella, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Habang nag-aaway ang dalawang linta, si Maya ay nakatayo sa kanyang penthouse, suot ang isang mamahaling puting robe na yari sa sutla. Hawak niya ang isang baso ng wine habang pinagmamasdan ang mga ulat ng pagbagsak ng stock ng kumpanya ni Stella. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod. Ito ay pinalitan ng isang malamig at matalim na kagandahan. Gabriel, ituloy ang susunod na hakbang. Gusto kong malaman ni Derek na ang bahay na balak niyang ibenta ay hindi na sa kanya. Utos ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang marahang himig ng paghihiganti. Kinaumagahan, isang grupo ng mga lalaking nakabarong ang kumatok sa pinto ni na Derek. Kasunod nila ang ilang mga tauhan na may dalang mga gamit sa pagsusukat. Si Doña Carmen ang nagbukas, umaasang ito na ang mga taong magdadala ng kanilang swerte. Ngunit ang balitang dala nila ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang sala. Paumanhin po, ngunit ang bahay na ito ay kasalukuyang nasa ilalim ng foreclosure
dahil sa mga hindi nabayarang utang at maling paggamit ng collateral. At ang bagong nagmamay-ari ng inyong mga utang ay nag-utos na kailangan ninyong lisanin ang lugar na ito sa loob ng 24 na oras. Kasabay nito, isang pangkat ng mga lalaking may mga tattoo at galit na mukha ang pumasok sa bakuran. Sumisigaw ng pangalan ni Doña Carmen at naniningil ng mga utang nito sa sugal na hindi na nito mabayaran. Ang ingay ng kaguluhan sa labas ay umabot sa pandinig ni Derek na kasalukuyang naghahanap ng titulo ng bahay sa kanyang vault. Ngunit nang buksan niya ang cabinet, tanging isang pirasong papel ang nakita niya roon. Isang maikling sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ang bawat utang ay may kabayaran, Derek, at ang paniningil ay nagsisimula pa lamang. Huwag po, maawa kayo. Yan na lang ang natitirang alaala ng mga alahas ko. Wala kaming pakialam sa alaala mo, matanda. Ang kailangan namin ay pambayad sa utang mo. Lahat ng ito ay kukunin namin hanggang sa huling sentimo. Ang ingay ng mga gamit na marahas na inihahagis sa labas ng kalsada ay tila isang malungkot na musika sa pandinig ng mga kapitbahay. Nakaluhod sa basang semento si Doña Carmen, yakap ang isang lumang radyo habang pinapanood ang mga tauhan ng kumpanya ni Gabriel na ilabas ang lahat ng kagamitan sa bahay. Ang ulan ay nagsimulang pumatak na nagdulot ng maputik na agos sa gilid ng kalsada. Si Derek ay nakatayo sa isang sulok, basang-basa at hindi makapaniwala na ang buhay na kinagisnan niya ay naglalaho na parang bula. Derek, gawin mo ang lahat. Tawagan mo si Stella. Sabi niya ay mahal ka niya, di ba? Hindi niya tayo matitiis ng ganito. Sigaw ni Doña Carmen sa gitna ng kanyang paghikbi. Naglakad si Derek patungo sa opisina ni Stella, umaasang ito ang kanyang magiging huling sandigan. Ngunit pagdating niya roon, ang nadatnan niya ay isang babaeng tila nawala na sa katinuan. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig at ang mukha ni Stella ay puno ng pagngangalit. Stella, kailangan ko ng tulong. Pinalayas na kami sa bahay. Maaari ba kaming tumuloy sa kondo mo? Pagmamakaawa ni Derek habang pilit na hinahawakan ng kamay ng kabit. Bitawan mo ako, Derek. Wala na akong pera. Ang kumpanya ko ay binili na ng isang misteryosong investor at ang lahat ng account ko ay naka-freeze. Wala kang silbi sa akin kung wala kang pera. Para kang isang asong gala na naghahanap ng mapagtataguan. Umalis ka sa harap ko bago ko patawagin ang security. Bulyaw ni Stella bago marahas na itinulak si Derek palabas ng kanyang opisina. Ang sakit ng pagkakatulak at ang pait ng katotohanan ay tila isang lason na dumaloy sa sistema ni Derek. Sa gitna ng kanyang kawalan, naalala niya si Maya. Sa isip niya, si Maya ay isang babaeng mahina at madaling mauto. Tiyak na may naitabi pa itong kaunting pera mula sa bakery o baka naman ay nakahanap na ito ng trabaho. Sa tulong ng isang impormante na ang totoo ay tauhan ni Gabriel, natunton ni na Derek at Carmen ang kinaroroonan ni Maya, isang maliit at tagping-tagping silid sa isang lumang apartment sa dulo ng lungsod. Ang paligid ay amoy kanal at puno ng ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada. Pagdating nila roon, nakita nila si Maya na nakaupo sa isang plastic na upuan. Suot ang kanyang lumang duster at tila nagbibilang ng ilang pirasong barya. Maya, salamat sa Diyos at nahanap ka namin. Sigaw ni Derek habang mabilis na lumalapit at humahawak sa mga kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na luha. Patawarin mo ako, Maya. Nagkamali ako. Si Stella. Niloko niya lang ako.
Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. Ikaw lang ang pamilya ko. Tumingin si Maya sa asawa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Bakit kayo narito, Derek? Bakit kasama mo pa si Inay? Akala ko ba ay basura na ako sa paningin niyo? Huwag mong sabihin yan, anak. Singit ni Doña Carmen habang kunwaring nagpupunas ng luha gamit ang dulo ng kanyang basang blusa. Nabulag lang kami ng kasakiman. Ngayong wala na kaming matuluyan, ikaw lang ang naiisip naming takbuhan. May kaunti ka pa bang pera dyan? Maaari mo ba kaming matulungang makakuha ng loan para makapagsimula uli? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Gusto niyo ng tulong? Gusto niyo ng pera? Sige, tutulungan ko kayo. Pero may isang kondisyon ako. Ano yon, Maya? Kahit ano, gagawin ko. Mabilis na tugon ni Derek. Ang pag-asa ay muling sumiklab sa kanyang mga mata. Gusto kong lumabas kayo rito sa tapat ng apartment. Sa harap ng lahat ng taong ito. Sa gitna ng putikan at ulan. Gusto kong lumuhod kayong dalawa ni Inay sa harap ko. Gusto kong humingi kayo ng tawad sa bawat panlalait at bawat saktong idinulot nyo sa akin. At kailangang marinig ng lahat na inaamin nyo ang inyong mga kasalanan, wika ni Maya, ang bawat salita ay tila isang utos mula sa isang reyna. Nagkatinginan si Derek at Doña Carmen. Ang kanilang huling piraso ng pride ay tila nagpupumiglas, ngunit ang gutom at ang takot sa kalsada ay mas matimbang. Dahan-dahan silang lumabas sa gitna ng kalsada. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Pinapanood ang mag-ina na dahan-dahang bumababa ang mga tuhod hanggang sa lumubog ang mga ito sa malapot na putik. Patawarin mo kami, Maya. Nagkasala kami sa iyo. Isang malaking pagkakamali ang saktan ng isang katulad mo. Sigaw ni Derek habang nakayuko, ang kanyang mukha ay nadungisan na ng talsik ng putik. Patawad, Maya. Patawarin mo ang matandang ito. Dagdag ni Doña Carmen, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Habang nakaluhod ang dalawa, palihim na inilabas ni Maya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. Pinindot niya ang record button, tinitiyak na ang bawat salita ng pag-amin at ang bawat tagpo ng kanilang pagluhod ay malinaw na nakuha. Ang video na ito ang magiging huling pako sa kabaong ng kanilang reputation. Mabuti naman at alam nyo na ang inyong lugar, sabi ni Maya habang nakatayo ng tuwid sa harap nila. Ang kanyang anino ay tila lumalaki sa ilalim ng ilaw ng poste. Pumunta kayo sa hotel na ito bukas ng gabi. May malaking okasyon doon. Doon ko ibibigay ang perang kailangan nyo. Iniabot ni Maya ang isang basang business card. Hindi napansin ni Derek na ang card ay may logo ng Prime Estate Group, ang kumpanyang kinatatakutan ng lahat. Sa loob ng isang marangyang suite sa itaas na palapag ng isang kilalang hotel, abalang-abala si Stella Sandoval sa pag-aayos ng kanyang sarili. Sa kabila ng katotohanang ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang, pinilit niyang mag-organisa ng isang magarbo at engrandeng salo-salo. Ito ang kanyang huling baraha, ang magpanggap na maayos ang lahat upang makakuha ng mga bagong investor at tanging ang mga piling tao sa lipunan ang kanyang inanyayahan. Ang bawat dekorasyon, ang bawat bote ng champagne, at ang bawat piraso ng pagkain ay binayaran gamit ang perang hiniram niya sa mga mapanganib na nagpapautang. Kailangang maging perpekto ang gabing ito, bulong ni Stella sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may kasamang bakas ng takot na pilit niyang itinatago sa ilalim ng makapal na make-up.
Habang nangyayari ang tensyon sa kabilang panig, sa loob ng penthouse ni Maya ay namumayani ang isang kakaibang katahimikan. Nakatayo si Maya sa harap ng isang malaking bintana, suot ang isang itim na silk robe. Sa kanyang likuran, pumasok si Gabriel na may dalang isang mahabang velvet box. Ang bawat hakbang ng abogado sa malambot na alpombra ay hindi lumilikha ng anumang tunog, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng init sa malamig na silid. Ito na ang huling gabi ng iyong paghihintay, Maya. Ang bawat sakripisyo mo sa loob ng 100 araw ay nagbunga na, wika ni Gabriel nang may malalim na paghanga sa kanyang tinig. Inilabas ni Gabriel mula sa kahon ang isang napakagandang gown na kulay hating gabi na may mga palamuting kristal na tila mga bituin sa langit. Tinulungan niya si Maya na isuot ang isang kwintas na gawa sa mga tunay na diamante. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Naramdaman ni Maya ang marahang dampi ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang leeg habang inaayos nito ang lock ng kwintas. Ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang balat at ang bango ng kanyang pabango ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot at kaba sa dibdib ni Maya. Isang kaba na hindi galing sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mamaya, pulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng malasakit. Hayaan mong makita nila ang reynang matagal nilang minaliit. Ipakita mo sa kanila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pananakit, kundi sa pagbangon mula sa pagkakalugmok. Tumingin si Maya sa mga mata ni Gabriel sa pamamagitan ng salamin. Sa mga mata ng lalaking ito, hindi niya nakita ang pag-uusig o ang paggamit sa kanya. Nakita niya ang isang matatag na pundasyon, isang taong handang sumalo sa kanya kahit kailan. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho. Nilagdaan ni Maya ang huling dokumento sa ibabaw ng mesa, ang opisyal na pag-upo niya bilang bagong chairman ng Prime Estate Group. Handa na ako, Gabriel, matatag na sabi ni Maya. Sa labas ng hotel, ang mga mamahaling sasakyan ay isa-isang dumarating. Ang bawat pagbukas ng pinto ng sasakyan ay sinusundan ng mga kislap ng camera ng mga reporter. Ngunit sa gitna ng karangyaan, mayroong isang maitim na ulap na nagbababadya. Si Stella, na lingid sa kaalaman ng lahat, ay may itinatagong isang lihim na folder na naglalaman ng mga huwad na dokumento laban sa Prime Estate. Balak niyang gamitin ang gabing ito para i-blackmail ang sino mang kumakatawan sa kumpanya upang makuha ang perang kailangan niya. Isang mahabang motorcade ng mga itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng lobby ng hotel. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa sasakyang nasa gitna. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Nang lumabas si Maya mula sa sasakyan, ang paligid ay biglang tumahimik. Ang kanyang ganda ay hindi lamang dahil sa suot niyang gown o mga alahas, kundi dahil sa autoridad at dignidad na dala niya. Hawak niya ang kanyang ulo ng mataas at sa kanyang tabi, si Gabriel ay nakasuot ng isang formal na terno, tila isang tapat na tagapagtanggol. Sa loob ng ballroom, narinig ni Stella ang bulungan ng mga tao tungkol sa pagdating ng bagong chairman. Hindi niya alam kung sino ito, ngunit nakahanda na ang kanyang plano. Ang hindi niya alam, ang bawat hakbang ni Maya patungo sa loob ng silid ay isang hakbang patungo sa katapusan ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan.
Ang mga pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa mga chandelier ay tumama sa mukha ni Maya. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa kanya, kabilang na si Derek at Doña Carmen na nakasilip mula sa gilid, naghihintay sa pera na ipinangako ni Maya. Security! Bakit niyo hinayaang makapasok ang basurerang ito sa loob ng ballroom ko? Kalad ka rin niyo palabas ang babaeng yan. Stella, sandali lang. Maya, nasaan ang pera? Sabi mo magdadala ka ng pambayad sa amin ngayon. Bakit ka nakasuot ng ganyang damit? Magnanakaw ka ba? Derek, huwag kang maingay. Baka isipin ng mga tao rito ay kilala natin ang dukhang iyan. Maya, umalis ka na bago ko pa ipahubad sa mga guwardiya ang gown na malamang ay ninakaw mo lang sa kung saang basurahan. How dare you show your face here, Maya? This is a private party for the elite, not for someone who smells like flour and poverty. Guards, what are you waiting for? Throw her out! Ang bawat sigaw ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na nagdulot ng biglaang paghinto ng musika at pagbaling ng lahat ng atensyon sa gitna ng silid. Nakatayo si Maya ng tuwid. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol habang pinapanood ang bawat galaw ng mga taong dati ay tinapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Ang mga diamante sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit ang mas nakakasilaw ay ang apoy ng katarungan sa kanyang mga mata. Lalapit na sana ang mga gwardiya nang biglang humarang si Gabriel sa harap ni Maya. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Kasabay nito, ang general manager ng hotel ay mabilis na naglakad patungo sa kanila, hindi para paalisin si Maya, kundi para yumukod ng napakababa sa harap nito. Good evening, Chairperson Okafor. We are deeply honored to have you here tonight. Is there anything you need, ma'am? Wika ng manager, sapat na malakas para marinig ng bawat panauhin sa silid. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Si Stella ay natigilan. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay. Si Derek at Doña Carmen ay tila nawalan ng dila. Ang kanilang mga mata ay halos lumabas sa kinalalagyan dahil sa matinding gulat. Chairperson, anong pinagsasabi niyo? Asawa ko ang babaeng yan. Isang hamak na katulong lang yan. Sigaw ni Derek. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagitan ng galit at takot. Dahan-dahang lumakad si Maya patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila mga huling pintig ng orasan para sa mga Sandoval at Okafor. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium at tinitigan ang bawat isa sa kanila. Ang akalang nyo ay basurera ay ang mismong babaeng nagmamay-ari ng hotel na kinaroroonan nyo ngayon. Ang akala nyo ay dukha ay ang chairperson ng Prime Estate Group, ang kumpanyang nagbigay sa inyo ng lahat ng luho na kasalukuyan nyo ng winawaldas. Malamig na pahayag ni Maya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Sa isang iglap, bumukas ang malalaking screen sa paligid ng ballroom. Hindi ang mga larawan ni na Derek at Stella ang lumabas, kundi ang video ng kanilang pagluhod sa putikan noong nakaraang gabi. Kasunod ng malinaw na audio recording ni Derek habang pinaplano ang pagkuha sa insurance ni Maya sa pamamagitan ng paglalason sa kanya. Ang bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkadismaya at pandidiri. Ang mga investor na inaasahan ni Stella ay isa-isang tumayo at umalis. Itinapon ang kanilang mga business card sa sahig.
Ang mga Sandoval ay tuluyan ng iniwan ng kanilang mga huling kaalyado. "You're a monster, Maya. Sinisira mo ang buhay namin." Pagwawala ni Stella habang sinusubukang sugurin si Maya, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardiya. "Hindi ko sinira ang buhay niyo, Stella. Kayo ang sumira sa sarili niyo. Ako lang ang naniningil ng utang," tugon ni Maya. Lumapit siya kay Stella, kinuha ang baso nito at dahan-dahang tinanggal ang kanyang sariling singsing sa kasal, ang singsing na sumisimbolo sa 5 taon ng kanyang pagpapakababa. Dahan-dahan niyang ihulog ang singsing sa loob ng champagne ni Stella. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa likido ay tila isang formal na pagtatapos ng lahat. Basura, para sa basura, you can have him, Stella, and you can have all the debts that come with him. Sa gitna ng kahihiyan, ang ama ni Stella ay lumapit at binigyan ng anak ng isang malakas na sampal na nagpabagsak dito sa sahig. Si Doña Carmen ay nagsimulang magsisigaw. Tinatawag ang pangalan ng Diyos habang pilit na humihingi ng tawad, ngunit wala nang nakikinig. Inutos ni Maya sa mga gwardiya na itapon ang mga ito sa labas ng hotel nang walang anumang gamit na dala. Habang kinakaladkad sila palabas, si Derek ay biglang kumawala mula sa hawak ng gwardiya. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Maya. Mabilis niyang hinablot ang isang matulis na kutsilyo mula sa buffet table na malapit sa kanya. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo kay Maya nang may matinding pagnanais na pumatay. "Kung hindi ka mapapa sa akin, walang magmamay-ari sa iyo. Mamamatay ka, Maya." Ang bawat panauhin ay napasigaw sa takot. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Derek sa carpeted na sahig ay tila hudyat ng isang madugong katapusan. Hindi umabot ang talim ng kutsilyo sa balat ni Maya. Sa isang mabilis na pagkilos na halos hindi nasundan ng paningin ng mga tao sa ballroom, sinalubong ni Gabriel ang bisig ni Derek. Narinig ang tunog ng pagpihit ng buto sa seryosong pagkakahawak ng abogado at ang kutsilyo ay bumagsak sa sahig na lumikha ng isang matunog na damba sa makintab na marmol. Sa isang iglap, ang katawan ni Derek ay idiniin ni Gabriel sa sahig. Walang kalaban-laban at puno ng dumi ng sarili niyang kahihiyan. "Tapos na ang paghahari mo, Derek. Ang bawat pananakit na ginawa mo sa kanya, ang bawat lason na ibinigay mo, may kaukulang bilang na iyan sa harap ng batas." Malamig na bulong ni Gabriel habang naririnig na ang hagibis ng mga gulong ng mga sasakyan ng pulis sa labas ng hotel. Ang pintuan ng ballroom ay bumukas ng malakas at pumasok ang isang pangkat ng mga opisyal. Ang malamig na bakal ng posas ay kumapit sa mga pulso ni Derek at Stella. Ang mga kislap ng camera ng mga media na kanina pa nakatunghay ay tila mga kidlat na tumatama sa kanilang mga mukha. Itinatala ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak mula sa itaas ng kanilang huwad na pedestal. "Maya! Pakiusap, Maya! Huwag mong gawin ito! Asawa mo ako!" Sigaw ni Derek habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong hagulgol. Ngunit si Maya ay nanatiling nakatayo ng tuwid, hindi man lamang kumukurap. Pinapanood ang lalaking naging anino ng kanyang pait sa loob ng maraming taon. Paglabas ni Maya sa lobby ng hotel, ang ulan ay tila naging isang malakas na unos. Sa gitna ng dilim at lamig ng kalsada, nakita niya si Doña Carmen, ang matandang babae na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng alahas, ay kasalukuyang nakasalampak sa maputik na semento.
Basang-basa ito at ang kanyang buhok ay gulo-gulo habang pilit na humahawak sa laylayan ng gown ni Maya. Maya, anak, maawa ka. Wala kaming matutuluyan. Nagkamali ako. Patawarin mo ang matandang ito. Alam kong mabuti ang puso mo. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Pagmamakaawa ni Carmen, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ginaw at takot. Dahan-dahang binawi ni Maya ang kanyang damit mula sa maruming pagkakahawak ng matanda. Tumingin siya sa mga mata ni Carmen. Mga matang dati ay puno ng panlalait, ngunit ngayon ay tila isang hungkag na balon ng pagsisisi. Ang utang na loob ay para lamang sa mga taong may puso, inay. Pero sa loob ng 5 taon, tinuruan niyo ako na ang pagmamahal ay isang kasalanan at ang sakripisyo ay isang kahinaan. Pinatay niyo na ang Maya na marunong maawa. Ang natitira na lang dito ay ang babaeng naniningil ng katarungan para sa kanyang ama at para sa kanyang sarili. Ang bawat salita ni Maya ay tila mga patak ng yelo na tumatama sa matanda. Iniwan ni Maya si Carmen na umiiyak sa gitna ng ulan. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pait. Ang tanging naroroon ay ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan, isang paglaya na hindi nabibili ng bilyong halaga ng salapi, kundi nakukuha sa pamamagitan ng pagputol sa mga tanikala ng nakaraan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita ni Maya ang pagsakay ni Stella sa sasakyan ng pulis. Ang mga ari-arian ng mga Sandoval ay kasalukuyan ng kinukumpiska at ang bawat panlolokong ginawa nila sa negosyo ay isa-isang lumalabas. Wala nang Stella na tinitingala. Tanging isang kriminal na lamang ang natira sa ilalim ng magagarang damit. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na bigat sa kanyang balikat. Si Gabriel ay nasa kanyang likuran. Inilalagay ang kanyang sariling coat para protektahan siya mula sa lamig ng hangin. Ang presensya ng lalaking ito ay tila isang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo. Wala na sila, Maya. Malinis na ang iyong landas. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Maya sa direksyon ng kotseng kinalalagyan ni Derek. Habang umaandar ito palayo, kasama ang tunog ng mga sirena na iunti-unting naglalaho sa katahimikan ng gabi, huminga ng malalim si Maya. Tinalikuran niya ang lahat ng alaala ng sakit. Sa kanyang bawat hakbang patungo sa sasakyan ni Gabriel, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang puso. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit para kay Maya, ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng kahapon. Ang bukas ay hindi na isang nakakatakot na kawalan, kundi isang bagong kabanata na siya na ang may hawak ng panulat. 2 taon ang lumipas at ang pangalan ni Maya Okafor ay naging simbolo ng kapangyarihan at pag-asa. Mula sa pagiging isang inaping may bahay, siya ngayon ang kinikilalang chairperson ng Prime Estate Group, isang imperyong umabot na sa iba't ibang panig ng Asia. Ang penthouse sa BGC ay naging kanyang tunay na tahanan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakaugat sa mga pangarap ng mga ordinaryong tao. Isang araw, habang sakay ng kanyang sasakyan at binabaybay ang abalang kalye ng Maynila, may isang figura ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakaupo sa gilid ng isang kanal, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ay isang matandang babaeng payat at tila butot balat. Ang kanyang mga kamay ay abalang-abala sa paghahalungkat ng mga basurang plastik at lata. Ang kanyang mukha ay puno ng libag at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Si Doña Carmen iyon.
Ang matandang babae na dati ay laging nakasuot ng alahas at nagmamalaki sa kanyang mga ari-arian ay ngayon ay isa ng pulubi, nabubuhay sa awa ng mga taong dumadaan. Wala na ang kanyang pagmamataas, pinalitan ito ng isang matinding kalungkutan at pagsisisi na nakaukit sa kanyang mukha. Hindi inutusan ni Maya ang driver na huminto. Tinitigan niya lamang ang matanda, walang galit o paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging naroroon ay isang malalim na kalmado, isang pagpapatawad na hindi ibinigay sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng paglimot. Ang hustisya ay naibigay na. Ang kanyang kaluluwa ay malaya na. Isang tahimik na pagngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang gumulong ang sasakyan. Iniiwan si Carmen sa kanyang sariling kapalaran. Bumalik si Maya sa kanyang mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng liwanag at bango ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Gabriel sa hardin. Sa loob ng 2 taon, naging kanlungan niya ang lalaking ito. Isang lalaking hindi nanghusga, kundi umunawa. Isang lalaking hindi ng api, kundi nagbigay ng lakas. Nadatnan niya si Gabriel sa hardin, abala sa pagtatanim ng mga sampagita. Ang bango ng mga bulaklak na ito ay nagpapaalala kay Maya sa kanyang ama, sa mga simpleng bagay na nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Tapos na ang pagpupulong, tanong ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit at niyakap si Maya mula sa likod. Ang kanyang mainit na hininga sa leeg ni Maya at ang banayad na haplos ng kanyang mga kamay ay nagpadala ng isang kakaibang kilig sa buong katawan ng babae. Oo, tapos na. Pero may mas mahalaga pa akong kailangang gawin ngayon, sagot ni Maya habang dahan-dahang nililingon ang lalaki. Tumingin si Maya sa mga mata ni Gabriel. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at paggalang. Sa loob ng 2 taon, napatunayan ni Gabriel na hindi niya hinabol ang yaman ni Maya, kundi ang puso nito. Siya ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng walang kapalit, kundi tungkol sa pagbibigay ng halaga sa sarili. Mahal kita, Maya, higit pa sa iniisip mo, bulong ni Gabriel habang marahang hinahalikan ang kanyang noo. Sumandal si Maya sa dibdib ni Gabriel, nakinig sa ritmo ng kanyang puso na tila isang himig ng kapayapaan. Pinagaling na ng pag-ibig ni Gabriel ang bawat sugat sa kanyang nakaraan. Ang kanyang puso ay hindi nagawa sa yelo, kundi puno na ng pag-asa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng pait at luha, ngunit sa huli, natagpuan niya ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Ang kanyang kwento ay isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa mga kayamanan, kundi sa lakas ng loob na tumayo ng mag-isa at sa puso na marunong magmahal ng walang takot.